Ang bida ng kwento, si Lucas, ay lumuluhod sa harap ng kanyang asawa na si Bella habang umiiyak. Nagsusumamo siya ng pahintulot para sa annulment at yumuyuko sa sahig. Nakangiti si Bella sa pagkakita sa kanyang kahihiyan at pumapayag sa annulment. Nakaupo siya ng komportable sa isang upuan, nakatingin pababa kay Lucas na nakayuko at tinutulak ang lalaki gamit ang kanyang paa. Gusto niyang malaman kung ano ang mayaalok ni Lucas bilang kapalit ng annulment. Halos hindi mapigilan ni Lucas ang kanyang mga luha. Pinipigil ang kanyang mga labi sa harap ng kahihiyan na ito. Hindi maganda ang takbo ng buhay niya at ang dahilan nito ay ang kanyang pamilya, lalo na ang kinamumuhian niyang ama. Maghapon nag-iinom o nagsusugal ang matanda at madalas ay sinisigawan si Lucas na isa ng matanda. Pagkamatay ng kanyang ina, nakitira si Lucas sa kanyang ama dahil siya na lang ang natitirang pamilya kahit na hindi pinapansin ng ama ang kanyang anak. Napipilitan si Lucas na kumuha ng maraming part-time na trabaho bukod pa sa kanyang opisina para lang hindi malubog sa utang. Nagtatrabaho rin siya bilang waiter sa isang kainan para matustusan ang sarili. Isang araw, nakakita siya ng isang pamilya, isang ama at isang batang anak na pumasok sa kanilang kainan. Makulit ang bata at natapon ng tubig. Humingi ng tuwalya o mga napkin ang ama kay Lucas. Kahit na hindi alam ng bata ang kaguluhang dulot niya, hindi ito sinigawan ng ama, sa halip ay inalagaan niya ito. Naisip ni Lucas na nainggit siya sa ganitong uri ng pagiging malapit ng pamilya. Sa bahay, muli na namang lasing ang ama at humihingi ng 10 milyong won kay Lucas. Gulat na gulat si Lucas sa ganoong kahilingan dahil malaking pera ito para sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ang ama, pero nangako itong ibabalik ang doble ng hiniram. Sinabi ng ama na may bagong currency na magbabago sa hinaharap at gusto niyang mag-invest dito. Sagot ni Lucas na mas mahalaga sa kanya ang perang pinaghirapan niya kaysa sa isang kahina-hinalang pagkakataon para kumita. Hindi gustong makinig ng ama ng mga dahilan. Inaamin niyang hopeless siya dati, umiinom at sinaktan ng anak niya. Pero ngayon, humihingi siya ng isa pang pagkakataon para magbago. Umiiyak ang ama habang nagmakaawa kay Lucas. Naiinis si Lucas, pero hindi niya kayang tanggihan ng ama at sa huli ay pumayag na. Pero gusto niyang iligtas ang kanilang pamilya, subukang gawing normal ito. Gusto niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang ama, kaya't pinautang niya ito. Lubos na nagpasalamat ang ama kay Lucas, niyakap siya at nangakong hindi siya magsisisi. Ngunit hindi nagbigay ng malaking pag-asa kay Lucas ang masasayang sigaw ng ama. At tama nga siya dahil hindi nagtagal, namatay na rin ang huling kamag-anak ni Lucas. Inililibing niya ang ama at unti-unting nawawala sa isip niya ang currency na binili nito. Namatay ang ama ni Lucas sa isang aksidente sa sasakyan. Ayon sa mga eksperto, nawalan siya ng kontrol dahil sa ulan at namatay sa mismong lugar. Malungkot si Lucas sa pagkawala ng huling miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kalayaan. Sa gitna ng halo-halong damdamin, nagiinom siya tulad ng ginawa ng ama niya noon. Naiwan siyang mag-isa at nagmumuni-muni tungkol sa mga kabalintunaan ng kanyang buhay. Sa TV na pinapanood niya habang kumakain, ipinapakita ang isang panayam sa isang batang lalaki. Sa kabila ng kanyang murang edad, nakamit na niya ang malaking tagumpay at nagtatrabaho sa larangan ng investment. Naisip ni Lucas kung ang malaking tagumpay na iyon ay ang pagbili ng bahay o iba pa. Ngunit nalaman niyang ang tinutukoy ay malalaking ari-arian na nagkakalaga ng $4 billion Korean won na nagpahanga kay Lucas. Tinanong ng host ang batang lalaki kung saan siya nag-invest at isiniwalat nito na pinili niya ang bitcoins, ang parehong currency na sinabi ng ama ni Lucas. Naisip ni Lucas na tama nga ang narinig niya at nag-download ng online wallet. Napagtanto ng host kung gaano kalaki ang kita kung nag-invest sa Bitcoin nung nagsisimula pa lang ito. Sigurado ang interviewee na walang inaasahan ang ganitong pagtaas ng presyo. Ngunit kung may nag-invest noong ginawa ito ng ama ni Lucas, ang kanyang puhunan ay tumaas ng 2,500 beses. Malaking halaga ng pera ang nasa account ni Lucas at halos himatayin siya sa di makapaniwalang nakita. Ang pagtaas ng presyo ng Bitcoin ay nagpabaliw sa marami sa buong mundo at pakiramdam ni Lucas ay halos hindi na siya makapagpigil. May 25 billion won siya sa kanyang account na 2,500 beses na mas malaki kaysa sa kanyang unang investment. Ginugol ni Lucas ang buong gabi sa pagkabigla. Paulit-ulit na sinisilip ang kanyang online wallet. Para ma-refresh ang isip, sumakay si Lucas ng bisikleta kalye kahit malamig ang panahon.
Kahit ilang sandali na ang lumipas, hindi pa rin siya makapaniwala na may higit $20 billion na siya sa kanyang account. Sa bahay, hindi niya mapigilang tingnan ang market price na mabilis magbago, kaya nagdesisyon siyang magpalit ng tanawin. Nadagdagan pa ng ilang daang milyon ang halaga sa kanyang account kinabukasan. Hindi makapagdesisyon si Lucas kung ibebenta na ba niya ang kanyang mga ari-arian ngayon dahil mayroon na siyang malaking halaga. Bumalik siya sa kanyang sirang bahay na hinahati ng mga pag-aalinlangan. Iniisip niya na dahil matipid siya sa buong buhay niya, makakapagtiis pa siya. Pero mas malakas ang kanyang kuryosidad at nagdesisyon si Lucas na suriin muli ang kanyang mga ipon. Nagdasal siya sa di makapaniwala, basang-basa ng pawis, dahil nagbago na naman ang halaga. Habang nagpapalipas siya ng oras para magpahinga, tumaas na naman ng $2 million ang kanyang ari-arian na nangangahulugang may $2 billion won na siya. Sa kabila ng pagtaas ng kanyang yaman, pumapasok pa rin si Lucas sa trabaho sa opisina. Ang head ng department kung saan kabilang ang hero ay nagmumuni-muni sa isang meeting tungkol sa posibleng mga kliyente ng kumpanya. Pinag-uusapan ng mga empleyado ang mga posibleng panganib mula sa pakikipagtulungan sa isang klinika sa Busan. Iminumungkahi ng head ng department na may isang kailangan ipadala sa Busan para sa business trip. Maliban kay Lucas, walang nagkusang loob para dito. Lahat ay umiwas ng tingin. Sinusubukan ng head ng department na alamin kung sigurado si Lucas dahil mukhang pagod na pagod siya. Ngunit ginugugol lang ni Lucas ang lahat ng oras sa pagsasaliksik ng kanyang mga ari-arian. Kaya sinabi niyang okay lang siya. Napagpasyahan ng head ng department na kailangan ni Lucas ng isa pang tao para tulungan siya. Si Sue, isa sa mga pinakamagandang at sikat na babae sa kumpanya, ay nagboluntaryong sumama sa hero papuntang Busan. Tinitingnan siya ng mga kasamahan ni Lucas, nangangarap na makasama siya. Biglang nagsigawan ang ibang mga lalaki na gusto rin nilang sumama sa business trip. Pero nagdesisyon ang boss na sapat na ang dalawa at sina Lucas at Shu ang pupunta sa Busan. Nagpunta ang mga hero sa kanilang destinasyon sakay ng kotse para ayusin ang mga business issues. Sabi ni Sue, gustong-gusto niyang imaneho ang kotse na binili niya mula sa kanyang kapatid noong nakaraang taon. Ang Busan ay hometown ni Sue at kung dati ay madalas siyang umuuwi, ngayon ay marami na siyang trabaho at sports tuwing weekend, kaya wala na siyang oras. Nag-usap sila ng kaunti at iniisip ni Lucas kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay ngayon na marami na siyang pera. Ang biyahe ay naganap sa isang banayad na bilis at masayang usapan sa pagitan ni Lucas at Sue. Nang huminto sila para magpahinga mula sa biyahe, binilhan ni Lucas si Sue ng kape. Nagtaka siya na gusto ng kanyang mga kasamahan na makipag-usap kay Sue tungkol sa trabaho at nagpasalamat si Sue kay Lucas sa kanyang tulong. Naging balisa si Sue, nahihiya at iniwas ang mga mata. Namumula ang pisngi. Sa wakas, naglakas loob siya at tinanong si Lucas kung gusto niyang sumama sa kanya mamili sa gabi. Matagal nang hindi nakakapag-shopping si Sue at may gusto rin siyang pag-usapan. Iniisip ni Lucas ang kanyang alok pero nagdesisyon na magiging maganda rin itong paraan para ma-distract siya. Kaya pumayag siya at kalaunan ay nag-shopping silang dalawa. Unang pumunta sila sa isang tindahan ng damit at tumingin ng mga business suit. Si Lucas, na hindi na sanay mamili, ay hindi maintindihan kung bakit hindi na lang siya umorder online ng pareho pero mas mura. Biglang inalok ni Shu na tulungan si Lucas sa pagpili at pagbili ng suit at nagulat si Lucas sa alok na iyon. Ang damit ay tila isang uri ng suhol dahil may awkward na request si Shu. May sapat na pera si Lucas para mamili, kaya't hiningi niya kay Shu na tigilan na ang pagantala sa awkward na usapan. Namumula ng husto, pumili ng mga salita si Shu at sa wakas ay tinanong si Lucas na magpanggap na boyfriend niya sa harap ng kanyang mga magulang. Nagulat siya pero ipinaliwanag ni Shu na may partner na ang nakababatang kapatid niya at pinipilit na siyang magrelasyon ng mga magulang nila. Namula sa ganoong di inaasahang request, sinubukan ni Lucas na intindihin ito pero sa huli ay pumayag siyang tulungan ng kasamahan at sa gabi ay pumunta sila sa isang restaurant. Tuwa na tuwa ang mga magulang ni Shu na makilala ang napili ng kanilang anak. Magalang silang nakipag-usap kay Lucas, nagbiro at sinubukang pasayahin siya. Nag-usisa sila kung nagtatrabaho ba sila sa parehong kumpanya at kinumpirma ito ni Lucas. Naging curious ang ina ni Sue kung paano sila naging magkaibigan at ipinaliwanag ni Lucas na naging malapit sila nang turuan niya ito ng basics ng kanilang trabaho.
Ang sagot na ito ay sapat na para sa mga magulang at nagpatuloy sila sa payapang pagkain. Naalala ni Lucas ang isang ganap na magkaibang hapunan kasama ang mga kamag-anak ng kanyang dating asawa na punong-puno ng negatibong emosyon. Sila ay negatibo at agresibo sa kanya. Tinataas ang boses. Marami rin silang tanong tungkol sa mga magulang ng hero na patay na noong panahong iyon. Inulan si Lucas ng mga tanong tungkol sa pera at mga ari-arian. Pinilit siyang tulungan sila ng pera pagkatapos ng kasal. Nakaramdam si Lucas ng matinding pressure at paghamak mula sa kanila. Walang may pakialam sa opinyon ni Lucas at hindi niya napahanga ang mga kamag-anak ng kanyang dating asawa. Samantalang sina Sue ay mabait at mainit na tinanggap siya ng mga magulang ni Sue, kaya't nakaramdam siya ng kapayapaan. Tinanong ng ina ng babae kung nagustuhan ni Lucas ang pagkain at pinuri niya ito ng todo. Ang karanasan niya sa kanyang peking date kay Sue ay lubos na naiba sa kanyang naranasan sa nakaraang kasal. Pagkatapos ng meeting, mainit silang nagpaalam sa mga magulang ni Sue na tuwang-tuwa sa kanilang pagkikita. Mahinahon na ipinahiwatig ng ina ng babae na hindi na kailangan bumalik ni Sue sa bahay para matulog. Napagtanto ni Lucas na ang pera lang ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi makaramdam ng discomfort ng gabing iyon. Dahil sinira ng dating asawa ang kanyang kumpiyansa. Tumatawa ang ina ni Sue at sinabihan silang mag-anak muna ng apo. Napahiya si Lucas sa sobrang init ng pagtanggap. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga magulang ni Sue na hindi siya masamang partner para sa kanilang anak. Pagkatapos makilala ang kanilang mga magulang, naglakad-lakad sina Lucas at Sue sa tabing dagat. Yumuko si Sue sa kahihiyan at humingi ng tawad. Lubos siyang nahihiya tungkol sa nagdaang gabi, pero agad na sinubukan ni Lucas na pakalmahin siya. Sumagot ang babae na nakita niyang tense ang ekspresyon ni Lucas dahil sa masamang alaala mula sa mga tanong ng kanyang mga magulang. Napagtanto ni Lucas na alam ni Sue ang tungkol sa kanyang nakaraang kasal at agad siyang pinakalma. Mabait ang kanyang mga magulang sa kanya at masarap ang pagkain kaya't hindi siya na-offend. Ngunit dahil nag-aalala pa rin ang babae, iminungkahi niyang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglibot sa mga interesting na lugar. Agad na nalubog si Sue sa pag-iisip kung paano planuhin ang pinakamahusay na ruta. Nalugmok siya sa kanyang mga iniisip na nauna pa siya kay Lucas at tinawag niya itong maghinay-hinay. Ngunit napagtanto niyang interesado lang si Sue sa task at tumawa siya ng bahagya. Napatunayan ng mga salita ng ina ni Sue na matigas ang ulo nito. Biglang napatingin si Sue sa isang bagay sa beach at nagkaroon ng ideya. Tinuro niya kay Lucas ang lugar na gusto niyang dalhin ito. Nang makita ang upuan, nakaramdam ng discomfort si Lucas at ngumiti ng nervously. Ang interes ni Sue ay isang tent ng manghuhula malapit sa beach. Nang magdesisyon ang mga hero na magpahula, nakuha ni Sue ang magandang resulta dahil mabuti at malinis ang kanyang energy. Inilarawan ng manghuhula ang babae sa positibong aspeto bilang isang kasamahan at bilang isang tao. Labis na ikinatuwa ni Sue na tutulungan siya ng swerte sa buhay. Gayunpaman, napansin ng manghuhula na kamakailan lamang may pagkakataon na na-miss ni Sue. Sinabi ng manghuhula na kailangan niyang maging mas matapang at huwag mag-alinlangan. Nakinig si Lucas sa kanilang pag-uusap ng patagilid. Hindi siya naniniwala sa mga hula. Sinabi ng manghuhula na magkakaroon pa si Sue ng isa pang pagkakataon at dapat siyang maging matatag at maingat. Halos hindi mapigilan ni Lucas ang paghinga sa mga salita ng manghuhula. Gayunpaman, pinilit ni Sue ang lalaki na sumali sa hula. Ayon sa babae, mapagkatiwalaan ang manghuhula, pero walang tanong na gusto itanong ni Lucas. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon kay Sue, pero ang matalim na tingin ng manghuhula ay nakatuon na sa kanya. Ang unang sinabi ng hindi kilalang babae tungkol sa kanya ay tungkol sa mga gutom na panahon na pinagdaanan ni Lucas at ito'y nagpagulat sa kanya. Nabigla siya na alam ng manghuhula ang tungkol sa kahirapan na naranasan niya noong kabataan niya. Gayunpaman, ayon sa manghuhula, nakasalo si Lucas ng malaking swerte at naiinggit pa siya rito. Pinapayuhan ng manghuhula si Lucas na maglakbay sa buong mundo at maranasan ng marami dahil ito ay magpapalago pa ng kanyang swerte. Tiniyak niya na maaring mamuhay si Lucas ayon sa nais niya nang hindi lumilingon sa nakaraan at siya ay magtatagumpay. Sinubukan ni Sue na malaman kung gaano kaswerte si Lucas sa kanyang personal na buhay. Agad namang nag-isip si Lucas sa mga sinabi ng manghuhula at hindi alam kung paano babaguhin ang kanyang pamumuhay. Gayunpaman, natuwa pa rin siya sa magagandang prediksyon.
Nang oras na para magbayad para sa hula, nabigla si Lucas sa malaking halaga kahit na mayroon siyang daang beses pa sa kanyang account. Ngunit umalis pa rin sila ng manghuhula na magaan ang loob. Inimbitahan ni Shu si Lucas na kumain ng CEO sa palengke. Hinila niya ang lalaking nag-iisip pa rin ng malalim sa kanyang jacket at inakay ito. Hindi pa alam ni Lucas kung ano ang aasahan sa hinaharap pero nagsisimula na siyang magkaroon ng interes dito. Kinailangan ng 4 na araw ng mga hero upang maayos ang trabaho sa Busan. Pagkatapos ay bumalik sila mula sa business trip. Pagbalik ni Lucas mula sa business trip, bumalik siya sa kanyang iniwang apartment. Agad siyang nagmadali sa computer para tingnan ang Bitcoin rate. Sa una, nabigla siya na hindi niya agad na ibenta ang mga asset dahil nawalan siya ng $200 million. Pero kaagad din siyang kumita ng 300 milyon sa loob ng isang oras. Huminga siya ng maluwag pero hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa mga asset. Mentally exhausted na siya dahil ginugol niya ang buong weekend sa pag-monitor ng Bitcoin rate. Pinahihirapan siya ng mga pagdududa kung kailan ibebenta ang mga asset at kung dapat ba niya itong gawin. Pero dumaan na ang weekend at bumalik na siya sa trabaho sa opisina. Habang kumakain, narinig niyang pinag-uusapan ng mga kasamahan ang tungkol sa real estate investments. Sa huli, hindi nagawa ni Lucas na makapagpahinga ng maayos kaya't hindi siya ganap na focused. Ngayon, mayroon siyang $40 billion won sa kanyang account at iniisip niya kung tataas pa ba ang presyo ng Bitcoin. Curious ang mga kasamahan niya na malaman kung paano ang naging biyahe nila ni Sue sa Busan at sinagot ng lalaki na kalmado siya. Pabirong tinutuyan ng mga mas nakatatandang kasamahan si Lucas tungkol dito. Bumalik sa usapan tungkol sa investments ang mga kasamahan ni Lucas. Ang manager, na siyang deputy ni Lucas, ay nagsabing iniisip niyang mag-invest sa Bitcoin at nagulat si Lucas dito. Nag-usap-usap ang mga lalaki na sana'y nag-invest sila noon pa para mas malaki sana ang kanilang kinita. Nagpasya silang pag-aralan ng mabuti ang posibilidad ng pag-invest sa Bitcoin. Nagiging mas lively ang mga usapan tungkol sa cryptocurrency. Ngayon, nakatutok si Lucas sa kanilang usapan. Matapos marinig ang mga pag-usap ng kanyang mga kasamahan, nagdesisyon siyang tataas pa ang Bitcoin. Dahil sa matinding kasakiman, nais niyang maghintay at huwag munang ibenta ang kanyang mga asset. Patuloy siyang masusing nagmamasid sa pagbabago ng presyo ng Bitcoin sa merkado. Nagulat si Lucas nang bumaba ng malaki ang presyo ng Bitcoin kamakailan at nawalan siya ng $6 billion won. Sa susunod na break sa trabaho, lumabas siya para magpahangin. Hindi siya tinatantanan ng nawalang pera. Hindi makabawi si Lucas. Ang halagang nawala sa paghihintay ay katumbas ng kanyang sahod sa loob ng 140 taon ng pagtatrabaho. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tingnan ang kanyang mga asset. Binalot si Lucas ng excitement at nag-isip kung ibebenta na ba niya agad ang kanyang mga Bitcoin. Hindi na kailangan maging sakim. Mayroon na siyang higit sa $30 billion won. Ngunit sa sandaling iyon, nilapitan siya ng mga kasamahan na gustong malaman kung ano ang ginagawa niya. Nagulat si Lucas sa paglapit nila, hindi inaasahang may mag-iistorbo sa kanya. Natawa ang kasamahan ni Lucas nang makita niyang tinitingnan niya ang Bitcoin rate. Tinanong kung gusto ba niya mag-invest sa Bitcoins at pinagpawisan ng nervously si Lucas sa paghahanap ng sagot. Sigurado ang mga kasamahan niya na dahil hindi maganda ang kanyang itsura, may problema sa investment. Hindi niya sinabi ang totoong halaga, pero sinuportahan pa rin siya ng kanyang mga kasamahan at binati ng good luck. Malalim na nagbuntong hininga si Lucas. Iniisip kung tataas pa ba ulit ang presyo ng Bitcoin. Tinanong niya ang mga kasamahan kung nakita nila ang kamakailang pagbagsak ng presyo. Nagkatinginan ang mga lalaki, nakangiti at umiling. Sinubukan ni Lucas alamin ang dahilan ng kanilang mga ngiti at sinabi ng isa niyang kasamahan na hindi niya sinusundan ang mga balita. Ipinakita ang kasalukuyang Bitcoin rate at nanlumo si Lucas. Biglang tumaas muli ang presyo at medyo malaki. Nagsimula siyang umiyak sa ginhawa at matapang siyang sinusuportahan ng kanyang mga kasamahan. Pinangako nila na ang tunay na pagtaas ay nagsisimula pa lang. Lumabas na ang isa sa kanila ay bumili ng Bitcoins at kumita na ng higit sa 1 milyon won. Gayunpaman, labis pa ring natatakot si Lucas na baka bumaba ulit. Pero ang tiwala ng mga lalaki ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na marahil ay maari pa siyang maghintay. At literal na kinabukasan, nagkaroon ng matinding pagtaas ng presyo ng Bitcoin.
Yumanig ito sa world community at lahat ay pinag-uusapan ng tungkol sa cryptocurrency. Ang Bitcoin ay naging isang store of value na higit pa sa ginto. At kinabukasan, umabot na sa labis na halaga ang Bitcoin. Bilang resulta, umabot na sa higit $100 billion ang kasalukuyang assets ni Lucas. Nang makita niya ang kabuuang halaga, naging hysterical siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pinagpapawisan siya, hindi siya makahinga ng normal. Kaya't ang tanging nagawa ni Lucas ay subukang huminga ng malalim at pakalmahin ang sarili. Pinilit ng lalaki na pakalmahin ang sarili, inalala na hindi pa ito pera niya hanggang hindi pa niya ibinebenta ang mga asset. Ngayon, talagang oras na para magdesisyon. Hindi na niya kayang ipagpaliban pa. Kaya't pinahihirapan si Lucas ng tanong kung dapat na ba niyang ibenta lahat o maghintay pa. Hindi sanay sa ganitong kalaking halaga, natatakot siyang magkamali. Sa isang iglap, tinatalo siya ng kasakiman, pinapaniwala siya na maari pa siyang kumita ng mas malaki. Nagdilim ang kanyang isipan. Gusto niyang kumita ng 10-10 bilyong won sa simpleng paghihintay lamang. Kaya't, dahil sa mga isipang ito, nagpasya muna siyang maghintay ng kaunti pa. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang boses ng kanyang ama na minsang pinaniwala siya na magiging maayos ang lahat. Tinitigan ni Lucas ang litrato ng kanyang ama na nasa frame sa kabinet. Noong araw, naniwala ang kanyang ama na ang pagbili ng bagong currency ay ang pagkakataon niya upang maging mabuting tao at magulang. Kapag nagsusugal ang kanyang ama, lagi nitong pinapangako na bibigyan si Lucas ng bagong damit at bag kapag nanalo siya ng malaki. Pinagpaliban ng kanyang ama ang buhay niya ng matagal na panahon at alam ni Lucas na oras na upang magbago. Kinabukasan, abalang nagtatrabaho si Sue sa opisina, nagtatype ng mga importanteng dokumento. Nag-inat siya upang may unat ang katawan mula sa mahabang pagkakaupo. Napansin ni Sue na hindi nagpakita si Lucas sa opisina mula nang bumalik sila. Lumapit ang babae sa isa sa mga manager at ipinakita ang resulta ng kanyang trabaho. Pinapasalamatan siya ng manager sa kanyang trabaho. Sinabi ng manager na nag-day off si Lucas kaya hindi siya nasa opisina. Umaasa si Sue na wala namang seryosong nangyari kay Lucas. Samantala, sa wakas ay lumabas na si Lucas ng bahay at namili. Ang unang destinasyon niya ay ang car interior. Tinanong ng empleyado ng salon kung may nais ang kliyente. Nakaramdam ng kaunting discomfort si Lucas, pero isang kotse ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Ito ay isang bagong labas na white Ferrari model na ginawa para sa city driving at sports. Nagpasya si Lucas na bilhin ito. Pero nang magsimulang magsalita ang empleyado tungkol sa mga payment options, pinutol niya ito. Iniabot niya ang isang bank card at nag-alok na bilhin ito kaagad dahil balak niyang bayaran ng buo ang kanyang bagong kotse. Isang araw bago nito, ibinenta ni Lucas ang kanyang mga asset at kumita ng 100 milyon o $100 billion ones. Ngayon, si Lucas ay isang batang mayaman at napakasaya. Gayunpaman, hindi niya agad naisip kung ano ang gagawin sa ganito kalaking pera. Nagpasya siyang bumili muna ng kotse at ngayon ay kailangang maghintay na ma-deliver ito mula sa salon. Matapos gumastos ng napakalaking halaga base sa dating pamantayan, lumabas si Lucas ng salon. Huli niyang naramdaman ang takot dahil gumastos siya ng halos kalahating bilyong won. Gayunpaman, ginawa na niya ang unang hakbang sa landas ng kaaya-aya at mahalagang gastusin. Noong araw, gumawa siya ng listahan ng mga bagay na minsan ay pinangarap lang niya. Ang susunod na nasa listahan ay ang pagbili ng isang luxury apartment. Sa real estate agency, masiglang sinalubong si Lucas ng mga empleyado. Ipinahayag ni Lucas na kailangan niya ng maluwag na apartment sa bagong building na may tanawin ng Han River. Dahil ito'y karaniwang napakamahal na property, lubos na interesado ang mga empleyado sa ganoong kliyente. Kaya't si Lucas at ang realtor ay pumunta upang tingnan ang isa sa mga opsyon. Ito ay isang napakalaking at bagong gawang complex. Ang pamumuhay dito ay aabutin ng hero ng 2 bilyong won at kalahati. Ikinuwento ng realtor ang tungkol sa mga bonuses ng lugar tulad ng mga walking paths, gardens, at swimming pool. Isang malaking bentahe ng residential complex ang gym. Ang apartment na kanilang titignan ay nasa 11th floor at tinawag ng realtor si Lucas na sumunod sa kanya. Gaya ng maraming Korean apartments, binubuksan ang pinto gamit ang key card. Pagpasok sa loob, nabigani si Lucas sa laki ng apartment. Napakalaki nito na pwede kang mag-jogging sa umaga dito. Sinabi ng realtor sa gulat na kliyente na ang apartment ay fully furnished gamit ang mga materyales na pinakamataas ang kalidad.
Ipinakita ng babae ang dalawang banyo. Bawat isa ay mas malaki pa kaysa sa apartment na tinitirhan ngayon ni Lucas. Nagbiro si Lucas na hindi na kailangang matakot sa lamok at ingay mula sa labas ng bintana. Sumagot ang realtor na ito ang bentahe ng mga high-rise buildings. Para kay Lucas, napakagara ng lugar na ito, kaya't handa na siyang manirahan sa mas hindi komportableng kondisyon. Binuksan niya ang bintana at napatulala sa tanawin ng ilog. Napakaganda at nakakamamangha nito na napahanga siya ng malakas. Tinanong ng realtor ang opinyon ng kliyente at inalok siyang ipakita pa ang iba pang opsyon. Pero kontento na si Lucas sa apartment na ito. Lumapit siya sa babaeng kasama niya at sinabi na kukunin niya ang opsyon na ito. Naghanda ng kontrata para kay Lucas ang real estate agency na agad niyang pinirmahan. Inalok si Lucas na magbayad ng initial fee at brokerage commission para sa pag-check-in. Ngunit kinuha ng lalaki ang maletang dala niya at sumagot na babayaran niya ng buo ang halaga. Binuksan niya ang maleta at nilinaw na cash ang gagamitin niya sa pagbabayad. Nang makita ng mga babae ang malaking halaga ng pera, napatingin sila sa kanya ng may takot. Hiningi ni Lucas na magbigay ng tseke para sa brokerage fee. Samantala, sa opisina kung saan nagtatrabaho si Lucas, nang aakit ang manager sa kanyang kasamahan sa pantry. Dinala niya ito sa restaurant noong nakaraang araw at inalok na subukan ang mas magandang lugar. Inaalok niya ang babae ng night look habang nakangisi at napaamo ang babae sa kanyang pang-akit. Biglang naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Sue sa pantry na mabilis na lumapit kay Manager Dan. Pagkalayo ng girlfriend ni Dan, lumapit si Sue. Lumapit siya ng malapit na gustong kausapin ng lalaki tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagulat ang lalaki sa biglang paglapit at hindi niya maintindihan kung ano ang gustong itanong ni Sue sa kanya. Matalim na tumingin si Sue sa kanyang kasamahan at tinanong kung alam ba niya. Hindi maintindihan ni Dan kung bakit kailangan ni Sue ang address ni Lucas. Sumagot ang babae na gusto niyang bisitahin ito dahil nag-aalala siya sa matagal ng pagkawala ni Lucas sa trabaho. Hindi sinasadya ni Dan na mag-isip kung nag-aalala ba si Sue sa lahat ng kasamahan niya ng ganito. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nakatira si Lucas, pero maaari siyang tawagan at itanong. Bilang resulta, kinontak ni Dan si Lucas at isang messenger at pumayag ito na ibigay ang address. Sa nakikitang aktibong reaksyon, iniisip ni Dan kung may interes si Sue sa senior niyang kasamahan. Habang tinitingnan niya si Sue, halos hindi mapigilan ni Sue ang kasiyahan sa nalalapit na pagkikita. Pagkatapos ng isang araw na trabaho, bumili sina Sue at Dan ng mga regalo para kay Lucas at pumunta sa bahay nito. Iniisip ni Sue kung ano kaya ang itsura ng bahay ni Lucas dahil sobrang curious siya. Iniisip niya na maliit lang ang apartment ito dahil mag-isa siyang nakatira, marahil ay malinis at maayos. Si Dan naman ay iniisip na minimalistiko ang pagkakaayos ng apartment dahil naninirahan pa rin siya sa dating tirahan bago magpakasal. Dumating sila sa lugar kung saan nakatira si Lucas at hindi ito katulad ng kanilang inaasahan. Pagkapasok sa apartment, gulat at takot ang naramdaman ni Dan at Sue. Nagpasalamat si Lucas sa kanilang pagpunta at humingi ng paumanhin dahil kailangang magtago sa likod ng pakiramdam na may sakit sa trabaho. Ang apartment na kinaroroonan nila ay mas marumi at mas mabaho kaysa sa inaasahan ni Dan at Sue. Gayunpaman, hindi alintana ni Lucas ang kalat dahil naghahanda na siyang lumipat. Napangiwi si Dan sa takot dahil ang apartment ay mukhang bodega kaysa bahay at sobrang baho. Ipinaliwanag ni Lucas na walang kinalaman ito sa bahay, kundi sa isang tumutulong imburnal malapit dito. Dumikit ang daliri ni Sue sa pader na natatakpan ng makapal na itim na amag. Tumulo ang luha ng babae sa pag-iisip na nanirahan si Lucas mag-isa sa ganitong apartment sa lahat ng oras na ito. Lihim na pinanood ni Dan si Sue na nanginginig sa emosyon. Kaya't napagpasyahan niyang tulungan si Lucas sa paglipat at tulungan siyang mag-impake ng mga kahon. Sinang-ayunan ni Sue ang ideya. Nagtanong si Lucas kung talagang okay lang sila dahil maari silang madumihan, pero wala iyon sa kanila. Lubos na nagpapasalamat ang hero sa kanilang pag-aalala at tulong. Lumabas sila sa parking lot at napatingin si Dan sa isa sa mga kotse. Siyempre, napako ang kanyang atensyon sa pinakabagong modelong Ferrari. Hindi niya maintindihan kung anong ginagawa ng ganito kaluhong sasakyan sa lugar na ito. Naiisip ni Dan na gusto niyang suriin ito ng mas malapit pero nahihiya siya sa harap ng mga kasamahan niya. Nakita ni Lucas ang interes ni Dan at kalmadong lumapit sa Ferrari at inalok na ilagay ang mga kahon doon.
Napatulala sina Dan at Sue sa hindi inaasahang alok na ito. Sa una, naisip ni Dan na nirentahan lang ni Lucas ang kotse para sa paglipat. Pero nang sinabi ng hero na kanya ang kotse, pinawisan si Dan sa sobrang gulat. Iniisip ng mga hero na may minana si Lucas dahil hindi nila may paliwanag kung saan siya nakakuha ng kotse na nagkakahalaga ng 400 million. Ngunit si Dan ay iniisip lang kung paano niya gustong sumakay dito. Inalok ni Lucas ang kanyang mga katulong na tingnan ang apartment na lilipatan nila. Sumang-ayon sina Dan at Sue dahil interesado rin silang makita ang bagong tirahan ni Lucas. Gayunpaman, isa lang ang upuwang pangpasahero sa kotse at isa lang ang pwedeng sumama sa kanya. Sigurado si Sue na kailangan niyang sumunod dahil siya ang pinakabata. Ngunit nang maghahanda na siyang mag-alok, sinabi ni Dan na siya na lang ang sasama sa hiwalay na kotse. Nagulat ang babae sa alok na iyon, ngunit sinabi ni Dan na kailangan pa niyang kunin ang kanyang kotse. Naglakad siya papunta sa kotse, nangakong susundan si Lucas at Sue. Gayunpaman, naiiyak siya dahil gusto rin niyang sumakay sa Ferrari. Ginawa niya ang desisyon na ito upang bigyan ng pagkakataon si Sue na makasama ang taong gusto niya. Kinausap ni Lucas si Sue, sinabing ito ang unang beses na sila lang dalawa mula nang maglakbay sa busan. Ibinunyag ni Sue na inisip ng kanyang mga magulang na si Lucas ang taong plano niyang pakakasalan sa lalong madaling panahon. Bilang tugon, tinukso ni Lucas ang babae kung dapat na ba niyang gampanan ang papel ng asawa na nagpagulat kay Sue. Bagyang nahiya si Sue. Hindi alam kung paano pag-usapan ang paksang kinababahala niya. Pinagmamasdan ni Lucas ang awkward na pagsisikap niya at tumatawa ng walang mali siya. Iniwasan ng babae ang usapan, ayaw niyang sirain ang sandali sa pamamagitan ng awkward na mga tanong. Bagaman napaka-curious niyang malaman ang tungkol sa dating asawa ni Lucas. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya para sa pagiging sensitibo at maalaga dahil hindi siya nagtanong ng mahihirap na tanong at ipinakita ang pasensya. Namula si Sue at sumagot na magtatanong siya kapag handa na si Lucas. Sinubukan niyang alamin kung saan lilipat si Lucas, pero nais nitong panatilihin ang misteryo. Sa oras na iyon, may pag-uusap sa telepono sa pagitan ng direktor ng kumpanya at ng isang hindi kilalang babae. Sinabi ng babae na inaayos niya ang mga lumang bagay at tinitingnan ang mga larawan. Isa sa mga larawang iyon ay nagpapakita kay Maria at Lucas noong kanilang kasal. Pinisil ng agresibo ng babae ang larawan. Pinupunit ito. Ang babaeng kausap sa telepono ay si Maria mismo, ang dating asawa ni Lucas. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, nagpasya siyang bumalik sa trabaho sa opisina kung saan nagtatrabaho si Lucas. Ang bagong kotse ni Lucas ay mabilis na nagmamadali sa mga kalye, kintab sa kalinisan at ayos nito. Si Dan ang nagmamaneho, pinayagan siya ni Lucas at sobrang saya niya hanggang sa napayak siya. Sinabihan siya ni Lucas na mag-ingat para hindi sila mapahamak, pero sobrang saya ni Dan na hindi niya marinig ito. May tanong si Dan kay Lucas at gustong malaman kung maari siyang magtanong. Sa pagkagulat ni Lucas, tinanong siya ni Dan kung ano ang nararamdaman niya para kay Sue. Hindi maintindihan ni Lucas kung bakit nagtatanong ng biglaan ang kanyang kasamahan. Pero sinabi ni Dan na curious lang siya. Hindi nakita ni Lucas ang bitag sa tanong. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang sasabihin. Nagmumuni-muni siya tungkol kay Sue na mabait, may kakayahan at nagmamalasakit sa iba at sa pangkalahatan ay mabuting babae. Sinubukan ni Dan na alamin kung iyon lang ba ang masasabi ni Lucas. Pero hindi alam ni Lucas kung ano pa ang gustong marinig ng kanyang kasamahan. Sa trabaho, nilapitan siya ng mga senior na kasamahan at tinanong tungkol sa bagong kotse. Napansin ng lahat ang Ferrari sa parking lot at inisip na yumaman si Lucas dahil sa kanyang investment. Sinabi ni Lucas na pinalago niya ang kanyang kapital sa pamamagitan ng pag-reinvest ng kinita at pagpipresinta ng kanyang ari-arian. Ang mga kasamahan ni Lucas sa kabilang banda ay nawala ng ilang pondo sa bitcoins, kaya't humingi sila ng payo kay Lucas bilang mas matagumpay na investor. Sigurado ang mga lalaki na mahusay si Lucas sa usapin ng investment at gumagawa ng mga bagong plano. Ngunit hindi alam ni Lucas kung ano ang sasabihin sa kanila, kung mag-iimbento ba siya ng kwento o sasabihin ang buong katotohanan. Sinabi ni Lucas na upang maging matagumpay sa pag-invest, kailangan mong magkaroon ng puso ng isang hayop. Naiintindihan niyang maaring malito ang kanyang mga kasamahan sa isyung ito at napagpasyahan niyang magsabi ng katotohanan. Gayunpaman, naintindihan ng mga kasamahan ang payo sa sarili nilang paraan.
Napagpasyahan nila na mas mahalaga ang psychology kaysa technique sa bagay na ito. Nagtanong ang manager kung nag-i-invest pa si Lucas sa ibang uri ng cryptocurrencies at sinabi ng lalaki na nag-invest siya sa dalawa pa. Matapos bumili ng bahay at kotse, ni-reinvest niya ang natitira niyang assets sa cryptocurrency. Gayunpaman, natatakot siyang magbigay ng payo upang hindi siya sisihin sa resulta. Ang piniling cryptocurrencies ni Lucas ay Ripple at Ethereum. Bago pa lang ito, kaya nagtaka ang mga kasamahan kung bakit iyon ang pinili. Sinabi ni Lucas na tingin niya ay maasahan ang mga ito. Sinusuportahan ng Ripple ang mga international transactions sa pagitan ng mga bangko, habang ang Ethereum ay sumusuporta sa mga transaksyon gamit ang blockchain technology. Naniniwala si Lucas na magiging interesado ang media at mga investor sa mga cryptocurrencies na ito. Talagang seryosong pinag-aralan ni Lucas ang usapin tungkol sa mga bagong cryptocurrencies. Samantala, naglilinis si Shu ng restroom para sa mga babae. Nang maalala niya si Lucas, narinig niya ang ibang mga babae na nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang mga chismis tungkol kay Lucas at sa Ferrari na binili niya. Wala sa kanila ang naniniwalang mayaman siya. Hindi na nagulat si Shu na kumalat na agad ang mga chismis sa buong kumpanya. Isa sa mga babae ang nagsabi na nag-loan si Lucas para sa kotse at marami rin ang nag-uusap na mahilig siya sa sugal at alak. Nabigo ang isa sa mga babae. Hindi niya inakala na ganun pala si Lucas. Ayaw nang marinig ni Shu ang paninira kay Lucas, kaya nilapitan niya ang mga babae. Pinawisan sila nang biglang sumingit si Shu at pinutol ang kanilang usapan. Napalibutan si Shu ng madilim at nakakatakot na enerhiya at gusto niyang malaman kung sino ang nagpapakalat ng ganitong sismis tungkol kay Lucas. Sa oras na ito, pumunta sa opisina kung saan nagtatrabaho si Lucas ang kanyang dating asawa. Sinubukan ni Maria na alamin mula sa manager na nakilala siya kung nasaan si Lucas. Sinubukan ng lalaki na pigilan siya at sinabing wala si Lucas doon. Inalok niyang iparating ang mensahe kay Lucas kung gusto ng babae, pero biglang pumasok si Lucas sa opisina na may dalang mga kahon na puno ng dokumento. Bahagyang natagilid ang mga kahon, banta na mahuhulog. Hinawakan ni Maria ang mga kahon na handa ng bumagsak. Nagpasalamat si Lucas at saka lang niya naalala kung sino ang tumulong sa kanya. Nakilala niya ang babae sa harap niya at nakaramdam ng unang bugso ng pagkataranta. Binalaan ni Maria si Lucas na dapat siyang mag-ingat sa opisina. Gusto niyang malaman kung kumusta na ang dating asawa niya, pero hindi siya pinaniwalaan ni Lucas kahit isang segundo. Biglang bumalik sa isipan niya ang alaala ng kanilang honeymoon. Matagal siyang pinagalitan ni Maria dahil mali ang hotel na napili niya na hindi angkop sa babae. Sinubukan ni Lucas na magpaliwanag. Sinabing pinili niya ang hotel batay sa mga review ng ibang bisita, pero hindi pa rin kontento ang babae. Ayaw makinig ni Maria sa kanya. Sa buong kasal, palaging pinapahiya ni Maria si Lucas at pinalalabas na siya ang may kasalanan sa lahat, na parabang pinagbigyan lang siya ni Maria sa kanilang kasal. Kaya't sigurado si Maria na may kapangyarihan pa rin siya sa kanyang dating asawa. Gayunpaman, hindi na si Lucas ang dati niyang Lucas, kahit na pansamantalang na-unsettle siya ng kanilang pagkikita. Sinabi ni Maria na gusto niyang ibigay kay Lucas ang ilang mga dokumento at napabuntong hininga ng malalim ang lalaki. Pagkatapos, may malakas na tunog, inilapag ni Lucas ang mga kahon sa sahig na ikinagulat ni Maria. Napatingin ang mga kasamahan sa kanila, sinusubukan alamin kung ano ang nangyayari. Kalma lang na tiningnan ni Lucas si Maria sa mga mata, isang bagay na hindi niya nagawa dati, at kinuha ang mga dokumento mula sa kanya. Pagkatapos ay umalis na nagkukunwaring hindi siya naapektuhan ng pagkikita nila. Nagalit si Maria sa ganitong reaksyon at kinagat ang labi. Pinipigilan ang sarili na sumigaw sa lalaki sa harap ng mga kasamahan. Umalis siya sa opisina. Naaalala na dati, hindi man lang siya matingnan ni Lucas sa mata at pagkatapos ng diborsyo, sobrang nagbago ito. Naiinis siya na bumili si Lucas ng Ferrari pagkatapos ng diborsyo at kung nagtiis lang siya sa kasal nila, sana nakuha niya ang kotse. Ngunit ngayon, dahil pinalampas na niya ang pagkakataon, gusto ni Maria na lumikha ng bago. Bumalik siya sa opisina niya na umiiyak, mukhang miserable. Agad na nagmamadali ang mga kasamahan upang suportahan siya pagkatapos ng pagkikita nila ng dating asawa. Agad na pinalabas ni Maria na masama si Lucas, nagsisinungaling na sinigawan at pinahiya siya. Tahimik na pinanood ng head ng department ang palabas. Napabuntong hininga siya, hindi niya pinapansin ang pag-aalala ng mga kasamahan. Nakikita niya ang pagpapanggap ni Maria.
Samantala, tahimik na nagtatrabaho si Lucas sa kanyang opisina. Nagmumuni-muni sa nangyari. Alam niyang sooner or later babalik si Maria sa trabaho pagkatapos ng paghihiwalay nila. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman niya sa muling pagkikita nila, pero hindi naman pala ganoon katakot-takot ang lahat. Lumapit ang manager mula sa likod at tinanong si Lucas kung talagang okay lang siya. Inaya siya ng manager na pumunta sa rooftop kung saan agad na niyakap siya ng kasamahan. Nagpasalamat ito kay Lucas sa payo na nagpayaman sa kanya. Hindi maintindihan ni Lucas ang dahilan at inirekomenda ng kasamahan na tingnan ang mga quotes. Lumalabas na tumaas ng 70% ang presyo ng Ripple mula noong umaga. Naisip ni Lucas kung gaano karaming pera ang wala na sa kanyang account ngayon at sinubukang magbilang. Lumalabas na ang assets ni Lucas ay umaabot na ng $98 million. Ang mga kasamahan na nag-invest sa Ripple ay kumitang ilang taon ng kanilang suweldo. Nagpasalamat ang manager kay Lucas sa lahat ng nagawa niya para sa kanila. Pero naniniwala si Lucas na sarili nilang responsibilidad iyon. Sinusubukan ng mga kasamahan na alamin kung magkano ang in-invest ni Lucas sa Ripple. Nagpasya si Lucas na huwag sabihin ng totoo, kundi mag-imbento ng isang bagay na kapanipaniwala. Kaya sinabi niyang nag-invest siya ng bilyon sa Ripple at Ethereum. Nagulat ang lahat kung gaano kalaki ang in-invest ni Lucas at kung magkano ang kinita niya rito. Tumanggi ang hero na magbigay ng payo dahil ang investment ay personal na responsibilidad ng bawat isa. Gayunpaman, sinabi niya na hindi pa niya ibebenta ang Ripple, kundi maghintay pa ng mas matagal. Mabilis na kumalat sa buong kumpanya ang balita na tumama sa jackpot si Lucas sa cryptocurrency. Ang tagumpay ni Lucas sa murang edad ay pinag-uusapan sa buong opisina. Pinag-uusapan din ng mga tao na sinusundan ng mga kasamahan niya ang kanyang yapak at nagiging matagumpay sa pag-i-invest. Gayunpaman, kamakailan lang may nagkakalat ng masamang chismis na binugbog niya ang kanyang ex-wife at kinuha ang pera nito. Narinig ni Maria ang mga kasamahan ng kanyang ex na nag-uusap na may nagkakalat ng chismis para siraan si Lucas. Galit na galit si Maria dahil pumalpak ang kanyang plano at sa halip na siraan, pinagtatanggol pa si Lucas ng mga tao. Sa inis, muntik na siyang mabuking at dalidaling umalis. Sa lugar na kanyang tinayuan, tanging ang isang lukot na cup ng inumin ang naiwan. Dumating na ang tanghalian at nag-break ang mga hero. Nakaupo si Sue sa tabi ng bintana sa cafe, tila nag-aabang ng isang tao. Tinitingnan siya ng mga lalaking naroroon at hayagang hinahangaan. Ngunit si Sue ay mukhang kabado at balisa. Namumutla siya. Dumating si Dan sa cafe at tinawag si Sue sa pangalan niya. May dala siyang tray ng kanilang inumin. Tinanong niya kung gaano katagal nang naghihintay si Sue, pero sinabi ni Sue na kakarating lang niya. Tinawag siya ni Dan sa cafe para sabihin ang isang espesyal na bagay tungkol kay Lucas. Gusto munang magtanong ni Dan at saka pag-usapan ng iba pa. Tinanong ni Dan si Sue kung ano ang palagay niya sa mga kamakailang tsismis tungkol sa paggagumon ni Lucas sa sugal at pananakit sa asawa. Biglang sinabi ni Sue na walang kwenta ang mga tsismis na iyon at hindi siya naniniwala. Malisyoso ang pagkakalat ng mga ito. Kontento si Dan sa sagot at nagpasya pang linawin ang isang bagay kay Sue. Sa wakas, tinanong ni Dan si Sue kung in love siya kay Lucas. Namula ng husto si Sue at hindi makapagsalita sa kahihiyan. Nagpanik siya at hindi maayos ang pagsagot. Pilit na kinukumbinsi si Dan na mali ang sinasabi nito. Natawa si Dan at sinabi kay Sue na huwag nang magpanggap, na uunawaan niya ang lahat at gusto niyang tumulong. Sinabi ni Dan kay Sue na puntahan na si Lucas at aminin ang kanyang nararamdaman. Sa oras na ito, naka-break si Lucas at nakakatanggap ng yakap mula sa mga kasamahan niyang nasiyahan. Naniwala ang mga kasamahan kay Lucas at nagpasya silang maghintay muna bago ibenta ang kanilang mga assets at hindi sila natalo. Hindi masyadong natutuwa si Lucas na parami na ng parami ang mga nagpapasalamat sa kanya. Nagpasalamat ang mga kasamahan dahil sa payo ni Lucas. Nagawa nilang lutasin ang kanilang mga problema sa pera. Pagkatapos ng chismis na nanalo si Lucas ng malaki sa cryptocurrency, halos lahat ng empleyado ng kumpanya ay nakisali sa laro ng cryptocurrency. Di nagtagal, lahat ng nagtitiwala kay Lucas at nag-invest sa Ripple ay kumita ng malaki. Tinawag nilang financial god si Lucas at nag-amin ng pag-ibig sa kanya. Isa sa mga kasamahan niya ang nagtatangkang alamin kung magkano ang kinita ni Lucas at sinubukan ni Lucas na umiwas. Sa kasalukuyan, mayroong $578 billion si Lucas sa kanyang account. Sa totoo lang, sa perang mayroon si Lucas, halos kahit anong kumpanya ay kaya niyang bilhin.
Nang mag-invest si Lucas sa mga bagong cryptocurrencies, inisip niya na tataas ang kanilang mga halaga. Gayunpaman, hindi niya naisip na sa loob ng isang buwan, magiging ganito kabilis ang sitwasyon. Inasahan ng hero ang kasakiman ng tao, ngunit ang paglago ay masyadong mabilis pa rin. Sumali rin ang mga babae sa opisina sa mga kasamahan upang humingi ng payo kay Lucas tungkol sa pag-invest. Sinabi ng hero na sa ngayon, medyo risky mag-invest. Kamakailan lang kasi ay sobrang tumaas ang presyo, kaya posibleng bumagsak ito ng malaki. Nagpasalamat ang mga babae sa payo at nagtanong kung anong iba pang mga bagay ang pwedeng pag-investan. Galit na galit si Maria sa ganitong aktibong atensyon sa kanyang ex-husband. Dahil sa inis, naggulong siya sa banyo at sinipa ang basurahan. Naiinis si Maria na pinupuri ng lahat ang isang tao na sa tingin niya ay isang walang kwentang tao. Nasaktan ang pride ng babae at nagplano siyang gamitin si Lucas. Gusto niyang sirain ang reputasyon ni Lucas at kunin ang pera nito. Si Lucas naman, kalmadong binabasa ang mga chat sa kanyang telepono at nakikitang pinag-uusapan din ng lahat ang cryptocurrency. Bigla siyang nakatanggap ng notification na ikinagulat niya. Nag-text si Maria, nagtatanong kung kumusta na siya, na parang walang nangyari sa pagitan nila. Sinabi ni Maria na nagkamali siya at inimbitahan si Lucas sa isang date. Gusto nang burahin ni Lucas ang walang kwentang mensahe, pero biglang tumawag si Sue. Agad niya itong sinagot, interesado kung bakit siya tinawagan. Kabado si Sue at sinabing walang espesyal na nangyari. Nakaupo siya sa bahay, nakapajama, yakap ang plush toy at sinabing gusto lang niyang makipag-usap kay Lucas. Tinanong ni Lucas kung nagpapahinga rin ba si Sue at sinabi ng babae na kakauwi lang niya mula sa training. Nagplano si Lucas na mag-shopping kinabukasan dahil itinapon na niya ang lumang furniture. Gustong sumama ni Sue sa shopping na ito. Nag-atubili si Lucas na sumagot kaya nag-alala ang kasamahan niya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nag-ayos sila ng oras para magkita sa mall ng hapon. Nagbati sila ng good night at pagkatapos ay napasigaw sa tuwa si Sue sa kanyang unan. Pilit kinakalma ang sarili. Sa maling pagkakataon, pumasok sa isip niya ang usapan nila ni Dan at kung paano siya pinilit na mag-confess. Hindi sigurado si Sue kung kaya niyang gawin iyon, pero gusto niyang subukan ng husto. Dumating na ang susunod na araw at nagmamadali si Lucas sa mall. Maaga siyang nakarating kaya't napabuntong hininga siya ng malalim. Nasa punto na siya ng paghihintay kay Sue sa cafe nang bigla siyang tinawag ni Sue. Dumating din siya ng maaga, sabik na makita si Lucas. Literal na kumikinang siya sa tuwa at napapalingon ang mga lalaki sa kanya. Napansin ni Lucas na tinatawag siya ni Sue ng casual sa trabaho. Pinahintulutan niya ito at pagkatapos ay niyaya siya ni Sue na pumasok sa loob ng mall. Palihim na pinagmamasdan ng babae ang kanyang kasama. Humahanga sa kanya. Masaya si Sue na pumayag si Lucas na samahan siya sa paglalakad. Pumunta sila sa mall para sa shopping na pinlano ni Lucas. Samantala, si Maria na nakalimutan ay naghihintay kay Lucas sa isang cafe at galit na galit dahil late na ito, kahit na hindi talaga planong dumating ni Lucas. Maraming tao sa mall at magalang na binati si Lucas at Sue ng mga empleyado. Napansin ng babae na ito ang unang pagkakataon na magkasama silang dalawa na hindi tungkol sa trabaho. Naiisip niya na para itong date kasama si Lucas. Biglang tinawag ni Lucas ang atensyon ni Sue sa isang bagay at inimbitahan siyang tumingin. Namimili ang lalaki ng mga bagong kumot para sa sarili at nakakita ng napakalambot na kumot. Masaya si Sue na makita ang kasama niyang tuwang-tuwa sa pamimili. Ito ang unang beses na nakakita si Lucas ng ganito kalambot at komportableng kumot dahil sanay siyang gumamit ng makapal at mabigat na kumot. Dahil dito, naisip niyang bumili ng 3 set ng kumot agad-agad. Bago pa man siya makabili, may nakita na naman siyang bago. Sa pagkakataong ito, napansin ni Lucas ang isang bagong cordless vacuum cleaner. Pagkatapos ay may nakita siyang refrigeration cabinet na may touch screen sa pinto. Ang washer at dryer, mahalaga rin na bahagi ng interior sa bagong bahay ni Lucas. Naakit din ang atensyon ng hero sa isang sofa na kayang i-adjust ang angle ng pagkakaupo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumagastos ng pera si Lucas ng hindi iniisip at ito ay nagpapasaya sa kanya. Inamin ng lalaki na talagang interesting ang mall kapag mayaman ka. Pakiramdam ni Lucas ay parang naka-on ang cheat code sa laro nung bata pa siya. Tinanong ng hero si Sue kung nabagot siya sa pamimili kasama siya, ngunit tuwang-tuwa ang babae. Gayunpaman, bukod sa saya, nakaramdam si Sue ng maraming kakaibang emosyon, lalo na dahil sa mga salita ni Dan.
na kailangan niyang aminin kay Lucas ang kanyang nararamdaman. Naintindihan ng babae na hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik habang buhay. Gusto niyang subukang sabihin kay Lucas ang lahat, pero nang magsimula siyang mag-confess, bigla siyang pinutol ni Lucas. Nagulat sila pareho, nagtitinginan sila sa mata ng may pagkailang. Sinabi ni Sue na si Lucas na lang ang maunang magsalita, pero ibinigay ni Lucas ang karapatan sa kanya. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Sue na mauna si Lucas magsalita. Napatingin si Sue kay Lucas sa sobrang gulat sa mga sinabi ng lalaki. Tinatanong pa niya kung totoo ba ang sinabi ni Lucas. Habang naghihintay sa cafe, galit na galit si Maria at nagkuyom ng kamao dahil hindi dumating si Lucas sa kanilang usapan. Sa susunod na break sa trabaho, tuwang-tuwa ang mga empleyado sa pagtaas ng presyo ng Ripple. Nag-cheer ang mga lalaki na malakas para sa isa't isa. Napansin ng kumpanya ni Lucas na dumarami ang mga taong nag-i-invest sa cryptocurrency. Isa sa mga sumisigaw ay isang lalaki na dati pinagtatawanan ng cryptocurrency. Tinatawag itong uri ng pagsusugal. Ngunit bukod sa pagtaas ng presyo ng Ripple, tumataas din ang presyo ng Ethereum. Kaya't tuwang-tuwa si Lucas. Iniisip ng lalaki na ang malalaking kita mula sa cryptocurrency ay kayang gawing tagahanga kahit ang mga dating pumupuna rito. Para kay Lucas, ang kasakiman ang nagbubuklod sa mga tao, ngunit walang nakakaalam ng resulta. Sa isang masayang sandali, ang mga investments ay maaring magdala ng malalaking kita. Pero kung bumagsak ang presyo, maaring mawala ang lahat ng pinuhunan. At kapag nagsimula ang pagkalugi, mapupunta ka sa personal na impyerno. Inamin ni Lucas na hindi siya eksepsyon at kailangan din niyang sumunod sa mga patakaran. Maging ang kanyang ama ay nagturo sa kanya na ang pagkapanalo sa gaming table ay hindi laging nangangahulugang pagkakakitaan. Pero maaari kang kumita sa ibang pagkataon. Naniniwala si Lucas na kailangang malagpasan ng kasakiman at magising dahil magkakapera ka kapag umalis ka na sa gaming table. Sa mga work chat, pinag-uusapan nila ang mga investments at nagpapasalamat kay Lucas sa mga mahalagang payo. Ito'y ikinagagalit ng kanyang kasamang si Jack na matagal nang itinuturing na ang cryptocurrency ay hindi karapat-dapat na negosyo. Naniniwala siya na si Lucas ay swerte lang at hindi talaga naunawaan ang tunay na kalakalan. Sigurado si Jack na siya lang ang gumagawa ng tunay na investing. Masaya siyang kumita ng $100 million sa loob ng isang buwan at naniniwala na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Nangangarap ang lalaki na bumili ng isang luxury apartment na may view ng Han River at isang sports car. Gusto rin ni Jack na pakasalan si Sue na matagal na niyang iniibig. Sa chat, gumawa ng mahalagang pahayag si Lucas tungkol sa cryptocurrency. Sinabi niyang ibebenta niya ang lahat. Iniisip ng isang senior colleague na ito ay isang katangahan dahil maari pang kumita ng mas malaki si Lucas. Agresibong nag-type si Jack ng mga mensahe sa chat, sinasabing ang mga sinabi ni Lucas ay kalokohan at walang dapat magbenta ng cryptocurrency ngayon. Naniniwala siya na dahil nagpasya si Lucas na palampasin ang ganitong kita, isa siyang amateur. Sumagot si Lucas sa ilang mensahe, ngunit hindi niya intensyon na pilitin ang sinuman. Pagkatapos nito, inilapag niya ang kanyang telepono at nag-isip tungkol sa susunod niyang mga hakbang. Ngayon gusto niyang makipagkita sa kanyang boss para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Pumasok siya sa opisina na may seryosong usapan. Umakyat siya sa tamang palapag at lumapit sa kanyang manager. Tinanong niya kung may oras ang manager para mag-usap. Napansin ng manager ang rolyo ng papel sa mga kamay ni Lucas. Naisip niyang may sasabihin si Lucas na talagang mahalaga. Napabuntong hininga ang manager. Iniisip na ang pag-uusap ay tungkol sa resignation. Kaya't inimbitahan niya si Lucas na magpunta sa ibang lugar, sa bubong, kung saan sila madalas mag-break. Binati ng manager si Lucas sa kanyang pagyaman dahil dati na siyang mayaman at ngayon ay lalo pa siyang yayaman. At ang manager naman ay kumita ng pera para sa pang-inom sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagpasya siyang himukin si Lucas na pag-usapan ang kanyang iniisip. Hawak ni Lucas ang mga papel ng aplikasyon sa kanyang mga kamay at nagsimulang mag-usap ng may nerbiyos. Ayaw ng manager na magpaalam sa isang mabuting empleyado na nagbibigay din ng tamang payo. Humingi ng bakasyon si Lucas ng 2 linggo at tinanong kung maari ba itong makuha. Ang balitang bakasyon ang hinihingi ni Lucas at hindi ang resignation ay ikinatuwa ng manager. Inakala ng manager na dahil marami ng kinita si Lucas, maari na siyang magretiro. Ngunit hindi pa handa ang hero para rito. Hindi man lang niya naisip ang magbitiw.
Naalala niya ang pagkikita nila ni Shu at sinabi kay Shu na plano niyang pumunta sa States ng mga 2 linggo. Iniisip niya kung ano ang gagawin sa kinita niyang pera at napagdesisyunan niyang kailangan pa niyang makakuha ng higit na karanasan at kaalaman. Gusto ni Lucas na samantalahin ang pagkakataong mag-aral ng kaunti sa Amerika. Dahil sa kanyang pag-amin, nagdadawang isip si Sue na aminin ang kanyang nararamdaman kay Lucas. Hiniling na lang niya kay Lucas na mag-enjoy sa biyahe. Pumayag ang manager na pirmahan ang mga papel ni Lucas para sa bakasyon. Tinanong ni Lucas ang kanyang senior colleague kung maaari ba siyang magpatuloy sa ganitong pamumuhay. Marami siyang kinita mula sa cryptocurrency, pero hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Wala siyang hobby o pangarap dahil wala siyang oras na mag-isip tungkol dito noon. Napagtanto ni Lucas na palagi siyang nainggit sa mga taong may pangarap, yung mga profesional na kumakanta sa entablado at nasisiyahan sa musika. Yung mga nag-sports mula pagkabata at nagtayo ng karera mula rito. Yung mga nagpipinta dahil mayroon silang pangarap at passion na wala si Lucas. Sabi ng manager na hindi lahat ng tao ay may pangarap at normal lang na walang pangarap gaya ng pagiging isang ordinaryong tao. Hindi naisip ni Lucas ito at hindi alam na normal pala yon. Sinabi ng manager kay Lucas na noong bata siya, pangarap niyang maging isang professional golfer. Suportado siya ng kanyang mga magulang dahil gusto rin nila ang golf. Kaya mula sa edad na 10, naghanda ang lalaki na maging professional sa tulong ng kanyang mga magulang. Minsan ay nasaktan siya. Ang kanyang mga kamay ay nagkakabukol at nagkakaroon ng kalyo. Ngunit bilang isang bata, sapat na sa kanya na mahawakan lamang ang stick sa kanyang mga kamay. Masaya ang manager noong bata pa siya dahil sa kanyang pangarap. Gayunpaman, natuklasan niya ang mga bagay na nakatago sa likod ng kanyang pangarap. Natutunan niyang maraming pera ang nagastos sa tuition fees at paggamit ng field na nagpapahirap sa kanilang pamilya. Bilang resulta, sumuko ang lalaki sa kanyang pangarap, pero ngayon ay maayos na ang kanyang buhay. Ngayon ay may iba siyang pangarap at nagsusumikap siyang makamit ito. Ngayon, gusto na lang niyang manood ng baseball game kasama ang kanyang pamilya. Inirekomenda ng manager kay Lucas na huwag masyadong mabahala sa pangarap. Sa buhay niya, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Pinayuhan ng manager si Lucas na mag-enjoy sa buhay at gawin ang gusto niyang gawin. Sa paggalang, nakinig si Lucas sa mga salita ng kanyang senior colleague at gumawa ng mga konklusyon para sa sarili. Nagpasya siyang unti-unting gumawa ng mga bagong pangarap para sa sarili. Sa huli, nagpasya ang manager na tanungin si Lucas mismo. Interesado siyang malaman kung gaano talaga kalaki ang kinita ni Lucas. Nangako siyang itatago ang impormasyon. Upang hindi direktang sumagot, tinanong ni Lucas kung magkano na ang isang apartment sa Gangnam District ngayon. Matapos tantyahin kung magkano na ang halaga, binulong niya sa tainga ng manager ang huling numero. Lubang nagulat ang manager sa sagot na nabalot siya ng pawis. Tanong niya kung totoo ba talagang may ganoong halaga si Lucas. Ngumiti ang manager sa kung gaano kayaman si Lucas. Sa katunayan, maaring maisip ang kasalukuyang yaman ni Lucas bilang 1,000 apartment sa Gangnam. Pagkatapos matanggap ang bakasyon, nagsimula si Lucas sa kanyang paglalakbay sa Amerika. Noong huli siyang lumipad, pumunta siya sa isang seminar sa Germany, pero matagal na iyon. Ngayon kaya na niyang magbayad para sa komportableng flight. Malugod siyang sinalubong ng mga flight attendants at natutuwa si Lucas sa ganoong magalang na pagtrato. May karanasan lamang siyang lumipad sa economy class kung saan masikip at hindi komportable. Ngayon sa unang pagkakataon, lumipad siya ng first class, nakaupo sa isang komportableng upuan at nakakapagpahinga. Bigla siyang nakarinig ng boses ng isang babae sa tabi na nag-uusap tungkol sa mga issue sa disenyo. Sa susunod na hilera, may nakaupong magandang brunette na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa pag-unlad ng automotive industry sa Korea. Napansin ng babae na pinapanood siya ni Lucas. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kumaway siya kay Lucas bilang tanda ng pagbati. Tinapos ng kanyang katabi ang kanyang business conversation na may hiling na ipadala ang mga dokumento sa email sakaling may emergency. Humingi siya ng paumanghin kay Lucas dahil sa pag-uusap sa telepono sa cabin. Pero naunawaan naman siya ni Lucas. Matapos pag-aralan ni Chloe si Lucas gamit ang kanyang mga mata, nahanap niyang nakakatuwa ito. Iniabot niya kay Lucas ang kanyang business card at ipinakilala ang sarili bilang executive director ng isang automobile concern. Chloe ang kanyang pangalan.
Nagulat si Lucas na si Chloe ay napakabata, ngunit isa ng executive director. Ipinakilala niya ang sarili sa babae, ngunit sinabing hindi siya nagdala ng business cards. Ang posisyon ni Lucas ay nalito si Chloe dahil hindi niya akalaing kayang magbayad ng first-class flight ng isang ordinaryong empleyado. Halos agad na ipinaliwanag ni Lucas na ang kanyang kapital ay pangunahing nakasalalay ngayon sa investments. Sa eroplano, binigyan ng masarap na tanghalian sina Lucas at Chloe, steak at wine. Sa mga mata ni Lucas, literal na nagliliwanag ang pagkaing ito. Nanlalaway siya sa pag-aabang. Pinutol niya ang makatas na steak gamit ang kutsilyo at isinubo ang isang piraso ng karne. Ang lasa ng pagkain ay nagulat siya mula sa unang kagat. Kumain si Lucas ng isang bagay na napakasarap sa unang pagkakataon. Pumikit siya sa sobrang saya, natutuwa sa kombinasyon ng juice ng karne at sauce. Gustong-gusto rin niya ang wine. At sa kabuuan, ang buong pagkain ay isang kaaya-ayang sorpresa para sa kanya. Habang kalmado lang na kinakain ni Chloe ang kanyang bahagi, iniisip ni Lucas kung maaari siyang humingi ng dagdag na wine. Hindi pa rin maintindihan ni Chloe kung saan nakakakuha ng pera ang isang ordinaryong empleyado para lumipad ng first class. Napansin ni Lucas na masusing pinagmamasdan siya ng kanyang katabi. Nagkatinginan sila at nakakaramdam si Chloe ng kaba dahil tila nahalata na ni Lucas ang kanyang pagbabantay. Sa di inaasahang pagkakataon, pinuri ni Lucas ang maganda niyang postura na ikinagulat ni Chloe. Sinabi ni Lucas na napansin niya rin ang kanyang tiwala sa sarili, husay sa paggamit ng kutsilyo at tinidor. Laking hiya ni Chloe sa ganitong uri ng papuri na nakatuon sa kanya. Gayunpaman, agad siyang kumalma at naging kontento sa ganitong uri ng atensyon. Pinagmasdan ni Lucas ang isang larawan ng isang magandang babae na nakatayo sa tabi ng kotse. Ito ang konsepto ng ad para sa kumpanyang pinapatakbo ni Chloe at nahanap niyang kaakit-akit ito. Aktibong sinabi ng babae na gumagawa sila ng mga kotse para sa parehong Korean at American market at nagtatanong kung anong klaseng kotse ang meron si Lucas. Nang malaman niyang Ferrari ito, muli siyang napaisip kung sino nga ba ang kanyang kapitbahay. Habang pinag-uusapan ni Chloe ang kanyang mga plano para sa sports at electronic cars, naalala ni Lucas na na-drive na niya ang mga kotse ng kanilang kumpanya. Interesado ang babae na marinig ang feedback ni Lucas. Ngunit nang makatanggap ng kritisismo tungkol sa mga technical na aspeto, nakaramdam siya ng kaunting hiya. Tila hindi inaasahan ni Chloe ang ganoong kalalim na tugon at mga komento tungkol sa mga kahinaan ng kanilang produkto. Hindi sinasadyang napansin ni Lucas kung gaano siya nagbago dahil hindi niya ito kayang ipahayag ng ganoon katapang noon. Iniisip niya ang tiwalang dala ng pera na kanyang natanggap. Para maalis ang tensyon, binanggit niya na mukhang gustong-gusto ni Chloe ang mga kotse at sinabi nitong mula pagkabata pa ay hilig na niya ito. Mahilig siyang magmaneho ng iba't ibang klase ng kotse at sa UK, kamakailan lang ay nagkaroon siya ng interesanteng karanasan gamit ang Mini. Aktibong ikinuwento ng babae ang kanyang mga impresyon at naisip ni Lucas kung gaano kasarap makakita ng taong passionate sa kanyang trabaho. Gayunpaman sa buong biyahe nila, paulit-ulit siyang binabaha ng impormasyon ni Chloe tungkol sa mga kotse. Hindi nakapagpahinga si Lucas mula sa kanyang mga kwento habang nasa biyahe. Kaya naman, labis siyang natuwa nang makarating sila sa San Francisco Airport. Nagkamayan sila ni Chloe at hiningi nito na kontakin siya kapag bumalik si Lucas sa Korea. Ngumiti ang babae at binati si Lucas ng magandang biyahe. Pagod na pagod, binati naman ni Lucas si Chloe ng all the best. Naisip niyang sa susunod ay mas maging mahinhin siya at huwag nang magpakilala. Matapos kunin ang kanyang bagahe, tuluyan nang umalis ang lalaki sa San Francisco Airport. Napansin niya ang kakaibang paligid at napanganga sa gulat. Habang tinitingnan ang mga taong iba't iba ang lahi at kulay ng balat, napagtanto niyang talagang nasa Amerika na siya. Biglang may tumawag ng malakas mula sa likuran ng kanyang pangalan. Paglingon ni Lucas, nakita niya si Charlie, ang kanyang matalik na kaibigan, na papalapit sa kanya. Nagkamayan ang mga lalaki at nagbiruan. Si Charlie ang pinakamalapit na kaibigan ni Lucas. Nakasama niya sa lahat ng hirap noong sila'y magkasama sa kolehiyo. Matapos yon, nakalipat siya sa Amerika at nakapag-settle dito at malaki ang pagbabago sa kanya dahil dito. Inimbitahan ni Charlie si Lucas na mag-lunch at nagulat ang lalaki nang malaman niyang naka-reserve na ng table si Charlie. Tinawanan ni Charlie na sa Amerika, kailangan mong kumain ng hamburger. Samantala,
Sa Korea, pilit pinapakalma ni Maria ang kanyang galit habang kumakain ng hapunan at winawasak ang salad gamit ang tinidor. Galit na galit siya dahil hindi lang siya ini-ignore ni Lucas, kundi nagawa pa siyang lokohin. Halos nagngingit-ngit siya dahil kinailangan niyang isantabi ang kanyang pride at magsulat sa ex-husband na kinamuhian niya. Nang tanungin ng mga katrabaho kung ano ang nangyari, nagbiro si Maria na iniisip niya ang kanyang ex-husband. Kaagad niyang sinimulang sabihin ang mga pinakamasasamang bagay na naisip niya tungkol kay Lucas. Kasama rito ang pagsusugal, utang, pagtataksil at domestic violence. Ngunit agad siyang pinatigil ng isang manager mula sa kanyang departamento na nagsabing si Maria ang masyadong nag-focus kay Lucas. Napangiti siya, nabigla at sinabi na kung natapos na ang relasyon, tapos na ang kwento. Dahil dito, pinahiwatig niya sa mga katrabaho na huwag masyadong paniwalaan ang mga sinasabi ni Maria at muntik nang sumabog ang babae sa galit dahil sa ganoong pahiwatig. Idinagdag ng manager na dati sinusubukan niyang huwag makialam sa personal na buhay ng mga tao. Ngunit ang mga chismis na pinapakalat ni Maria ay hindi tumutugma sa reputasyon ni Lucas sa kumpanya. Hayagang inakusahan ni Maria na naiinggit at sinisira lang nito ang buhay ni Lucas. Natameme si Maria sa ganoong pagtugon at hindi alam kung paano sasagot. Ngunit agad na lumabas ang kanyang acting abilities sa maximum. Nagsimula siyang umiyak ng malakas at tumakbo palabas ng opisina. Napailing ang manager sa kanyang inasal at napabuntong hininga. Sa galit, tumakbo si Maria papasok sa banyo ng mga babae upang hindi sumigaw sa loob ng opisina. Sinipan niya ang basurahan habang sumisigaw at tinawag ng masasamang salita ang manager. Gayunpaman, balak niyang huwag na lang pansinin ito at magtiis na lang. Nadala rin si Maria sa lagnat ng pagbili ng Ripple at nagawang kumita ng malaki dito. Sigurado siyang yayaman siya ng husto at siya ang huling tatawa. Samantala si Jack, kasamahan ni Lucas na pinakamaingay tungkol sa hindi pagbenta ng Ripple, ay nagyayabang na tama siya. Pinagtatawanan niya ang skills ni Lucas na ayon sa kanya ay duwag at hindi na kumita ng malaki. Kinukumbinsi ni Jack ang mga kasamahan na huwag magbenta kundi bumili pa ng Ripple at sinasabihan silang magtiwala. Pinapanood ng mga kasamahan ni Lucas ang kanyang pagsigaw mula sa gilid. Isa sa kanila ang nag-alala ng ibenta ni Lucas ang kanyang assets at hindi alam kung ano ang gagawin pagkatapos. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kita, nahihirapan siyang labanan ang kasakiman. Buong araw siyang nag-iisip tungkol sa investments dahil patuloy ang pagtaas ng mga quotes. Sa tugon dito, kalmado lang na sinabi ng manager na ibinenta niya lahat ng Ripple na meron siya. Nagulat ang kasamahan niya dahil ang investments ay nagdadala ng malaking kita araw-araw. Pero nagkibit balikat lang ang manager. Nagtitiwala siya kay Lucas na naglakas loob na magbenta. Sa harap ng nagdududang tingin ng mas nakababatang kasamahan, pilosopikong binanggit ng manager na magpapatuloy ang paglago ng cryptocurrency kahit ano pa ang gawin ng mga tao at pwede pa itong nililhin ulit. Ngunit upang magbenta ng assets na tumataas ang presyo sa tamang oras, kailangan ng skill. Kaya't nang sabihin ni Lucas na ibebenta na niya ang lahat ng kanyang assets, nakaramdam siya ng tiwala na gawin dito. Samantala, sa San Francisco, nag-uusap sina Lucas at Charlie sa isang burger joint at isang cute na waitress ang nagdala ng kanilang order. Gustong-gusto ni Lucas ang mga hamburger mula sa unang kagat at ikinatuwa ito ni Charlie. Naawa siya kay Lucas dahil sa mahal na biyahe nito, ngunit pinangako niyang magiging komportable ang pamamalagi niya sa bahay. Na-touch si Lucas dahil handang alagaan siya ng kaibigan kahit na wala itong alam tungkol sa kanyang financial situation. Bigla na lang may tumawag sa mga lalaking naglalunch at napalingon si Charlie sa pinagmulan ng tunog. Nilapitan sila ng isang lalaki at babae na hindi Asyano ang itsura, parehong blonde at nagsasalita ng English na walang accent. Sa Amerika, minsan tinatawag si Charlie sa kanyang nickname, ngunit hindi niya ito alintana dahil cool naman pakinggan. Ang kanilang bagong kakilala ay sina Chris at Helen at naging kaibigan sila ni Charlie matapos siyang lumipat. Umupo silang lahat upang kumain ng sabay at pag-usapan ang mga work projects ni Charlie na may malaking kontribusyon sa automotive industry. Nagde-develop si Charlie ng software para sa self-driving cars. Si Chris ang pundasyon ng isang startup sa larangang ito. Nagde-develop siya ng autonomous driving system para sa mga truck. Si Helen naman ay may sariling startup company. Nagde-design at gumagawa siya ng mga damit at sapatos mula sa environmentally friendly materials.
Labis na natuwa si Lucas na parehong CEO ang kanyang mga bagong kakilala. Napag-usapan nilang mahirap magtayo ng startup na parang umaakyat sa snow-capped mountain. Ang landas ay puno ng mga pagsubok sa pag-implement ng iyong ideya sa kahit anong paraan at pagtagumpayan ang iba't ibang antas ng kahirapan. Ngunit sa oras na magkatotoo ang ideya, mararamdaman mong sulit lahat ng hirap. Inamin ni Lucas na labis siyang humahanga kina Chris at Helen sa ganitong tapang. Pinagmasdan niya ang mga bagong kakilala ng may paghanga. Sumagot si Chris na maganda ang mga ideya, ngunit kailangan nila ng mga talented na tao tulad ni Charlie upang may sakatuparan ang mga ito. Dahil sa kanyang programming skills, maari niyang ma-implement ang anumang ideya. Gayunpaman, kaagad niyang pinagtawanan ang kanyang kaibigan. Binanggit ang kanyang matinding pagmamahal sa hamburger. Habang pinagmamasdan ang kanilang biruan, tuwang-tuwa si Lucas na napansin na sa kanyang pagdating pa lang sa Amerika, nakilala na niya ang mga founders ng kanilang kumpanya. Ramdam na niya na sulit na ang kanyang pagpunta sa Estados Unidos dahil sa ganitong klaseng karanasan. Sa gabi, dumating sila sa apartment kung saan nakatira si Charlie. Matatagpuan ito sa isang ordinaryong apartment building. Malinis ito at sapat na maayos ang mga kasangkapan na hindi inaasahan ni Lucas. Nalaman niya na ang renta para sa ganitong uri ng tirahan ay humigit kumulang 4 million won o kaunti pang higit sa $300. Ipinaliwanag ni Charlie na mas mahal ang real estate sa Estados Unidos kumpara sa Korea, lalo na sa San Francisco. Binuksan niya ang refrigerator at binato ang isang lata ng beer sa kanyang kaibigan. Inisip ni Charlie na dapat silang magbanlaw ng bibig pagkatapos kumain at pag-usapan ang plano ni Lucas para sa biyahe. Alam ni Charlie ang kanyang kaibigan ng husto upang maunawaan hindi basta-basta pupunta si Lucas sa Estados Unidos. Ngumiti ng kontento si Lucas, masaya na unawaan pa rin siya ng kanyang kaibigan. Habang umiinom ng isang lata ng beer pagkatapos ng isa pa, napag-usapan ng mga laki ang mga nangyari sa mga taon ng kanilang pagkakahiwalay. Tuwang-tuwa si Charlie sa pagkaka-divorce ni Lucas kay Maria na hindi niya kailanman nagustuhan. Pinagsisisihan ni Lucas ang pinagdaanan niya, ngunit binanggit ni Charlie na naging mas matatag siya dahil dito. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Charlie na naging mas confident si Lucas at gumaling dahil sa matagumpay na investments. Sinabi niya na sa Amerika, marami ang tumama sa jackpot sa cryptocurrency at ang iba pa nga ay lumikha ng sarili nila upang yumaman. Iminungkahi ni Charlie na lumikha si Lucas ng sariling cryptocurrency at interesado si Lucas sa isyung ito. Ngunit mayroon pang ibang plano si Lucas at humihingi siya ng tulong kay Charlie. Interesado si Charlie kung paano niya matutulungan ng matagal na kaibigan. Ang plano ni Lucas ay nais niyang magsimula ng sariling kumpanya. Naniniwala si Charlie na ang ideyang ito ay pumasok kay Lucas dahil nakainom siya ng sobra. Ngunit seryoso na talagang nais magtayo ni Lucas ng sariling kumpanya matapos makilala sina Chris at Helen. Upang ipaliwanag sa kaibigan kung ano ang mga posibleng hadlang, ipinahayag ni Charlie ang tatlong mahahalagang sangkap ng startups. Ang unang sangkap ay ang capital, na binubuo ng cash at iba pang assets. Ang pangalawang sangkap ay ang unique idea na magpapatingkad sa startup sa market. At ang pangatlong sangkap ay ang kakayahan ng lumikha at representante ng startup. Kahit pa may pera at ideya, maaring mawasak ng direktor ang proyekto kung wala siyang kakayahang mamahala. At kabaliktaran, kahit may kakayahan ngunit walang initial capital, maari ring mabigo. Nagnilay si Lucas kung anong mga katangian ang kailangan ng isang CEO, kung kasama rito ang professionalism, intelligence at energy. Ayon kay Charlie, hindi madali ang magpatakbo ng kumpanya at kung may pera ka, mas mabuting mag-invest. Napaisip si Lucas sa pagpili ng bagong life strategy.